Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Mga kapatid, alalahanin natin kung gaano ang pangangailangan natin sa banal na Espiritu sa ating buhay at kung paano tayo di naging karapat-dapat sa Kanyang pananahan sa atin. Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong mga alagad upang kanilang maging guro at tagapagtanggol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maakay ito sa buong katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan
upang maging bukal ito ng pagpapatawad at pagpapakabanal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa kaloob mo ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Pasya, mga taga-Miria, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia,
Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanarihan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudahismo. May mga taga-Kreta at Arabia parito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguin. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binigyan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami may kusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanaan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming loob, kami bigyan malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay, santungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Espiritu aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas na pagmamahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Minsan may lumapit po sa akin na isang kaibigan at ang sabi niya, Father, parang ayoko na makipagkaibigan, parang ayoko na rin magmahal kasi parang nakakapagod, makikipagkaibigan ka, mapapalapit ka, pero darating yung araw, aalis din siya. Sabi niya, tila, Father, totoo yung kasabihan na people come and go. Tunay nga naman, marahil ay sa antas ng buhay natin, sa mga katatayuan natin, sa sitwasyon ng ating mga kanya-kanyang landas, people come and go. May darating sa buhay natin, pero dala ng pangangailangan, dala ng tungkulin, dala ng mga kanya-kanyang landas, dala ng kanya-kanyang trabaho, kailangang umalis. Pero kapag may umaalis, mayroon pa rin namang dumarating. May maiiwan, may mag-iiwan, pero mayroon pa rin papalit, mayroon dumarating. People come and go. Nung nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit, ang kanyang muling pagbabalik sa tahanan ng Ama. Bago siya lumisan, nung paman siya ay nabubuhay, nagsasabi na siya sa mga alagad na pag siya na ay umalis, merong darating. Sa kanyang paglisan, tsaka naman isusugo ang Espiritu Santo. At sa araw na ito, ipinagdiriwang ng simbahan ang pagsusugong iyon, ang pagdating ng Espiritu, ang simula ng misyon ng simbahan. Ika nga ay ang birthday ng simbahan. Ipinagdiriwang natin ang araw kung saan isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo kay Maria sa mga alagad sa simbahan. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Matatandaan ho natin sa aklat ng Genesis yung kwento tungkol sa Torre ni Babel, na kung saan marami ang mga tao na nagkasundo na maabot ang luklukan ng Diyos. Kaya sila ay gumawa ng isang napakaraking tore para kanilang maabot ang luklukan ng Diyos. Pero batid ng Diyos na baka iba yung hangarin at hindi maganda ang nangyayari. Kaya upang wasakin ang hindi magandang pangalayuning ito, pinagwatak-watak ng Diyos ang tao na nagbunga sa pagkakaroon ng iba't ibang mga salita upang ang mga taong noon ay hindi magkaunawaan, magkaroon ng pagkakanya-kanya upang ang layuning iyon ng Torre ni Babel ay kanilang hindi maituloy. Sa bagong tipan, sa kasaysayan ng ating pinagdiriwang ngayon, binago ng Diyos sa mga pangyayaring iyon. Sa pagsusugo ng Espiritu Santo, kabaliktaran na ang nangyari. Mula sa pagkakawatak-watak, ang Espiritong isinugo sa alagad at sa simbahan ay siya nang nagbubuklod. Mababanaaga natin sa unang pagbasa
kung saan nang isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga alagad. Mula sa kanilang takot sa mga Hudyo, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob. At sa kanilang paglabas mula sa silid, sa kanilang pagsasalita, sila ay naintindihan ng napakaraming taong dayuhan. Batid naman ang mga tao doon na hindi kaya magsalita ng mga alagad na ito ng lingwahe nila. Subalit sa bunga ng Espiritu Santo, ang mga alagad naunawaan, naintindihan ng ibang mga dayuhan. At ito ang bunga ng Espiritu kapag tayo ay nagkakanya-kanya lamang at hindi maganda ang hangarin, tulad na nangyari sa kwento ng Torre ni Babel. Kapag hindi natin dinadalanginan ang Espiritu Santo, ang nagbubunga ay pagkakawatak-watak. Subalit sa panaog ng Espiritu, sa diwa at bunga ng Espiritu Santo, sino mang sa Kanya'y lumalapit, nagkakaroon ng pagbubuklod. Ito ang Kanyang unang bunga na nakasaksihan natin sa mga pagbasa, pagbubuklod, pagkakaisa. Ang Espiritong ito na isinugo ng Diyos sa simbahan ay siyang nagbigay din ng lakas sa mga alagad para magsalita sa katotohanan. Para ang katotohanan iyon na kanilang isa sa wika ay siyang maging ingay na babasag sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan, na siyang babasag sa kasinungalingan, na siyang babasag sa mga makasarili at tanging sarili lamang ang hinahangad. Ang Espiritong isinugo sa mga alagad, nagbunsod sa kanila ng kapayapaan at nagbunga upang ang kanilang bibig ay maging instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita at ng katotohanan. Sa diwa ng ating pagdiriwang, maganda rin tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang madalas na salitang lumalabas sa aking mga bibig? Ang bibig bang ito ay nagiging daan ng pagkakaisa, daan ng pagpapatawad, o baka ang bibig na ito ay daan o ginagamit natin para masaktan ng ibang tao? Panunumbat, paninira, paninigaw. Ang bibig na sa atin ipinagkaloob ay ginagamit higit lalo unang-una para sa ikapagpupuri ng ating Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, malinaw na sinabi ni San Pablo na ang bunga ng Espiritu ay pagkakais at pagbubuklod. Mayroong magkakaibang bunga ang Espiritu. May ibang handog at kaloob sa bawat isa. Subalit kahit na iba-iba ang handog, may iisang bunga na kaloob. Kaya nga kahit na magkakaiba tayo, kahit na tayo ay may pagkakanya-kanya at mayroong iba't ibang mga layunin sa buhay, pinagbubuklod tayo at tayo ay bahagi ng iisang katawan ni Jesus. Sa ganitong paraan, tayo ay inaanyayahan na maging kaisa ng simbahan at ng ating kapwa sa pagtupad ng misyon na maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Ang biyaya ng Espiritu na sa ating pinagkaloob, ang ating mga talento, ang ating kakayahan ay dapat sanang gamitin sa ikapagpupuri ng Diyos at sa ating ikababanal. Sa pagdiriwang natin ng linggo ng Pentecostes, nawa mahingi din natin, maidalangin natin, unang-una ang Espiritu ng katotohanan. Ikalawa ay ang Espiritu, biyaya na magpapabanal upang sa pang-araw-araw nating buhay, tayo ay makatugon lagi sa tawag ng Diyos na maging banal, sa tawag ng Diyos na tayo ay Kanya maging tapat na lingkod. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mamapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen,
pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan na may yumao, na may 3 araw, na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magumulat paririto at hukom sa namubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa paturan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Nagagalak sa pagdating ng Espiritu Santo at sa kaarawan ng simbahan, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na ating Ama at kay Jesus na ating kapatid sa handog ng Espiritu Santo. Manalangin tayo mapuspos ng pag-ibig ng Espiritu Santo at sabihin, sa amin ay manahan Espiritong Banal. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Para sa simbahan, naway ang kanyang pamunuan at mga kasapi ay lumago sa bilang at kadalisayan at magpakita ng pagtitiwala at pagsunod sa Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Para sa lahat ng bansa at kanilang mga leader, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo sa kanilang tungkuling, ipangalat ang pagkakaisa at tunay na kapayapaan sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Para sa lahat ng may kapansanan, malubhang karamdaman na sa bingit ng kamatayan, mga balo at ulila, lukuban nawa sila ng Espiritu Santo ng kagalakan, pananampalataya at pag-asang ang pagpapala ng Diyos ay daratal. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Para sa ating nagdiriwang ngayon ng kaarawan ng simbahan, ang mag-anak ng Diyos sa daigdig, maipakita nawa natin ang ating pagpapamahal sa ating pamayanan at natatanging pagpapahalaga sa mga abang kasapi nito. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan Espiritong Banal. Diyos na aming Ama, mahal mo ang simbahan, kung kaya nga't ipinagkaloob mo sa amin hindi lamang ang iyong anak, kundi pati na rin ang Espiritu Santo upang akayin kami hanggang sa kalangitan. Nawa ay magpasakop kami sa banal na handog at bunga ng Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon magpakailanman. Amen. Ang ibig mo ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong samayan banal. Ama naming lumikha,
pakundangan sa pangako ng iyong anak. Ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Pagbabalik hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tingin namin kami adiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At suminyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong paratilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Hesukristo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas po lamang mga kapanalig, inaanyayahan po ang lahat na may debosyon sa Our Lady of Veritas, ang Birhen ng Katotohanan, na maging miyembro ng Confradia de la Nuestra Señora de la Verdad. Kung kayo po ay nagnanais na makibahagi, tumawag lamang po sa Religious Department na may numerong 8925-7931. Local 129-131-137 o mag-text sa mga numero na 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro